Matapos ang matinding laban nila ni Hao, ay nakipagkita na si Yeshu sa kanyang mga kagrupo. Pumasok sila sa dungeon upang bawiin sa Blue River ang record na inagaw sa kanila. Ngunit nakatagpo na naman sila ng hidden boss, at kagaya ng inaasahan natin, agad itong napatumba ng grupo nila Yeshu. Lumapit si Yeshu kay Ifan. Agad namang humingi si Ifan ng pasensya kung may mali siyang nagawa. Ngunit kabaliktaran ang sinabi ni Yeshu. Pinuri niya si Ifan, at sinabing malaki na ang kanyang improvement, kaya ipagpatuloy lang niya ang kanyang ginagawa. Sa headquarters ng Tiny Herb, ay aksidenteng narinig ni Ifan ang usapan ng mga kasamahan niya sa training camp. Pinag-uusapan nilang malapit nang matapos ang kanilang training, at siguradong si Ifan ang unang matatanggal sa kanila. Dumating naman si manager, at sinabing may pupuntahan silang event ngayong weekend. Tinanong ni Tang kung saan ito. Sinabi ni manager na manonood sila ng All-Star Competition, dahil maswerteng nakabili siya ng 3 tiket para sa kanila. Mahirap kasing makabili ng tiket ngayon dahil sobrang popular na ng larong Glory. Dumating na ang araw ng kompetisyon, at sila manager ay pumunta na rin dito. Nagsimula na ang event, at maririnig na sobrang lakas ng hiyawan ng mga tao. Sa opening ceremony ay ipinakita sa hologram si One Autumn Leaf. Kaya mas lalo pang lumakas ang sigaw ng mga audience. Sa gilid naman ay makikita si San Xiang. Sinabi niyang ipinapakita pala nila ang karakter ko rito. Kaya napatingin na lang sa kanya si Sumo Cheng, dahil alam naman ng lahat na si Yeshu ang tunay na nagmamay-ari kay One Autumn Leaf. Naalala ni Yeshu ang huli nilang championship. Naalala rin niya ang masakit na nakaraan kung saan kailangan na niyang magretiro at ibigay sa iba ang pinaghirapan niyang account. Opisyal nang binuksan ang All-Star Competition. Sinabi ng announcer na ang unang araw ng event ay ang Rookie Challenge, kung saan may 7 rookie players na bibigyan ng pagkakataon na hamunin ang kahit na sinong pro player ng one-on-one. Tinanong ni Tang kung maaari bang tumanggi ang napiling pro player. Sinabi ni manager na hindi pwede, dahil ito ang nakasanayang patakaran sa event na ito. Sinabi rin ni manager na sa buong historya ng All-Star Competition, ang Battle God na si AQ ang may hawak ng record ng pinakamaraming beses na hinamon ng mga rookies. Tinanong ni Huang Shouxian ang kanilang leader kung mayroon bang isinaling rookie ang kanilang guild. Sinabi niyo na wala, kaya ang kasunod na kinulit ni Huang ay ang leader ng Tiny Herb. Makikita naman na kinakabahan si Gao, kaya sinabi ng kanilang leader na maghanda na siya. Kalaunan ay nagsimula na ang event, at tinawag na ng announcer si Gao Yingji. Sinabi ni Yeshu na ang rookie ito ang successor ni Bakaria. Si Bakaria ay ang karakter na ginagamit ni Wang Jexi. Nagulat si manager, dahil ang bata pa nito, upang maging susunod na pinuno ng Tiny Herb. Ngunit halatang kinakabahan siya, kaya napapakamot na lang ang ibang mga miyembro ng kanilang clan. Makikita naman si Ifan sa likod, na sinusuportahan ang kaibigan. Sinabi ni Gao na ang gusto niyang makaharap sa challenge, ay ang kapitan ng kanilang team na si Wang Jexi. Makikita pa rin kay Gao na kinakabahan siyang magsalita. Mabuti na lang at nilapitan na siya ng kanyang guild leader. Sinabi ni Wang na si Gao Yingji ay isa sa mahusay na rookie ng kanilang guild, kaya malugod niyang tinatanggap ang kanyang hamon. Pumasok na sila sa laro at nilagay ang mga skill points ng kanilang karakter. Ipinakilala na ng announcer ang maglalaban. Ang professional player at leader ng Tiny Herb na si Wang Jexi, at ang rookie player na si Gao Yingji. Dahil sa hologram technology agad na nagbago ang stage, at ipinakita ang kanilang projection sa loob ng game. Sinabi ni Wang na ibigay niya ang lahat, at agad namang nagbigay ng respeto si Gao. Nagsimula ng sumugod si Gao at kumilos na rin si Wang. Naging matindi ang palitan nilang dalawa. Nakakuha ng pagkakataon si Gao na tumira ng malakas na skill, ngunit lumipad si Wang gamit ang kanyang broom. Agad naman siyang hinabol ni Gao, at sa ere na sila naglaban. Nagmistulang pabagsak na sa lupa si Wang, ngunit sinadya niya pala ito upang makakuha ng momentum para salubungin si Gao at atakihin. Ikinagulat ng mga nanonood ang kanilang nakita. Hindi nila inaasahan na maglalaban sila ng seryoso. Mukhang nasa delikadong sitwasyon na si Gao. Mabuti na lang at nagawa niyang makaiwas. Binasbasan niya ng yelo ang kanyang broom at inihampas ito kay Wang. Nagulat na naman ang mga tao. Hindi nila inaasahan na magiging ganito katindi ang laban nilang dalawa. Dahil karaniwan sa mga rookie battles, ay para mapasaya lang ang mga audience sa unang araw ng event. Naguluhan si Tang nang marinig ito, at tinanong kung bakit hindi sila pwedeng maglaban ng seryoso. Ipinaliwanag ni Yeshu na ang Rookie Challenge ay isang balanseng palabas.
Dahil kung ibibigay ng veteranong player ang lahat ay tatawagin siyang bully. At kung tatalunin naman siya ng isang rookie ay masisira ang kanyang reputasyon, kaya iniiwasan din ng mga rookies na mapahiya ang mga veteranong players dahil makakaapekto ito sa pagpasok nila sa professional scene. Kaya ang mga ipinapakita nilang skills ay mga magagarbong galaw lang at mahihina ang damage. Tinanong ni manager kung isa rin bang palabas ang nakikita nila ngayon. Sinabi ni Yeshu na hindi dahil ibinibigay talaga ng dalawa ang lahat sa labang ito. Nagtataka naman si Huang Shouxian kung bakit binubuli ni Wang Jexi ang rookie. Sinabi ni Yu na sa pinapakitang abilidad ng rookie ay hindi natin masasabing siya ay nabubuli. Inihagis ni Gao ang kanyang sandata at nagdulot ito ng kalituhan kay Wang. Nang makuha muli ni Gao ang kanyang sandata ay agad itong nag-cast ng skill. Mabilis naman itong nasangga ni Wang, ngunit sumugod si Gao at tinira si Wang sa likod. Nagulat si Huang Shouxian sa ginawa ng rookie. Sinabi ni Yeshu na mahusay ito, at ang kamay niya ay kasing bilis ni Wang Jexi. Sinabi ni Yu na ang kanilang account at skills ay parehong-pareho, nangangahulugan lang na ang rookie ay apprentice ni Wang. Ngunit kahit na magkapareho sila ng bilis ay magkaiba naman ang kanilang damage output. Ibig sabihin nito ay hindi ginamit ni Wang Jexi ang lahat ng kanyang stat points. Tinanong ni Huang Shouxian kung sinasadya ba ni Wang na magpatalo. Sinabi ni Yu na base sa kanyang analisa, ay pinipilit itong itago ni Wang upang hindi mapansin ni Gao. Sinabi rin niyang maaaring ginagawa ito ni Wang upang palakasin ang tiwala sa sarili ni Gao. Nang makorner na ni Gao si Wang ay napansin din ni Yeshu ang plano ni Wang. Bumalik ang eksena kung saan tinuturuan ni Wang si Gao. Tinanong niya kung ano ang gagawin nito kung sakaling makorner niya ang kalaban. Sinabi ni Gao na mas lilimitahan pa niya ang galaw nito gamit ang lava flask. Tinanong ni Wang kung ano naman ang kanyang gagawin kung pipilitin ng kalaban na makalabas. Sinabi ni Gao na pagmamasdan niyang mabuti ang galaw nito, at haharangan ang kanyang daan. Kasunod nito ay tuluyan ko nang pipigilan ang kanyang galaw, at ibibigay ang lahat sa isang skill. Sinabi ni Wang na tama ang kanyang solusyon, at ito ang dapat niyang gawin sa susunod na maka-encounter siya ng ganitong sitwasyon. Nagulat ang lahat ng tinalo ng rookie ang veteranong player. Napabilib naman si Yeshu sa sakripisyong ginawa ni Wang para sa kanyang clan. Kaya pinalakpakan niya ito. Tinanong ni manager kung ano ang kanyang ginagawa. Dahil siya lang ang nakatindig at pumapalakpak. Sinabi ni Yeshu na pumapalakpak siya sa magandang laban na kanyang napanood. Tumayo na rin si Yu, at kalaunan ay pumalakpak na rin ang lahat ng tao sa loob ng arena. Nagulat si Gao Yingji sa nangyari. Sa sobrang kabado niya ay ngayon lang niya napagtanto na tinalo niya ang kapitan ng kanilang grupo. Nahilo siya nang ma-realize na nagkamali siya. Dahil masisira ang reputasyon ng kanilang leader sa kanyang ginawa. Ngunit bago pa matumba si Gao, ay hinawakan na ni Wang ang kanyang kamay at itinaas. Sinabi niyang ang kinabukasan ng Tiny Herb ay nakasalalay na sa kanya. Natuwa si Ifan sa achievement ng kanyang kaibigan at nakita rin niya ang kanyang sarili habang kausap si Yeshu. Kasunod namang tinawag ng announcer ang pangalan ni Qiao Yifan. Sinabi ni manager na parang pamilyar ang pangalan ni Ifan. Sinabi ni Tang na Ifan ang tunay na pangalan ng kagrupo nilang Ghostblade. Sinabi ni Ifan na ang gusto niyang makaharap ay ang rank 1 Ghostblade na si Li Xuan. Para namang nalungkot si Yeshu sa ginawang desisyon ni Ifan. Ipinakilala na ng announcer ang mga maghaharap. Ang kapitan ng Team Void na si Li Xuan, laban kay Qiao Yifan na mula sa Tiny Herb. Nagulat ang mga miyembro ng Tiny Herb kung bakit Ghostblade ang karakter na gamit ni Ifan ngayon. Dahil kung maaalala natin si Ifan ay isang assassin. Kaya tinanong nila si Gao kung alam ba ni Ifan ang kanyang ginagawa. Nang magsimula ang laban ay agad na nagtago si Ifan. Pinakiramdaman naman ni Li Xuan ang paligid. Umatake si Ifan mula sa likod, ngunit mabilis itong nasangga ni Li. Agad na nag-counter si Li Xuan, kaya tumilapon si Ifan. Sinabi ni Huang Shouxian na dapat magdahan-dahan lang si Li, dahil isang rookie lang ang kanyang kaharap. Sinabi naman ni Yu na dahil sa nangyari sa unang laban, ay hindi nila masisisi si Li kung lalaban ito ng seryoso ngayon. Nagalit naman ang isang miyembro ng Tiny Herb sa ginagawa ni Ifan, dahil dala niya ang pangalan ng kanilang clan. Kinakabahan naman si Gao para sa kaibigan. Sinabi ni Yeshu na Sword Demon ang ginamit na karakter ni Li Xuan, at hindi isang Ghostblade. Malaki ang pagkakaiba nilang dalawa dahil ang Ghostblade ay isang support kung saan kailangan niya ng distansya at kakampi. Samantalang ang Sword Demon ay isang attack class na nakafocus sa speed at damage.
At sa one-on-one match, walang magagawa ang isang support class laban sa isang attack class. Sa isip ni Lee Suan ay nagulat siya sa pinakitang potensyal ni Ifan. Dahil parang hindi rookie ang kanyang kaharap. Ngunit ang tumatakbo sa isip ni Ifan ay ito na ang ending ng kanyang professional career dahil sa maling desisyon na ginawa niya ngayon. Lumingon siya sa stage at tiningnan ito sa huling pagkakataon. Iniisip niyang hindi na siya muling makakasampa pa rito. Nagulat si manager dahil hindi niya namalayan na wala na si Yeshu. Lumipat ang eksena sa backstage, kung saan sinisisi pa rin ni Ifan ang kanyang sarili dahil sa maling desisyon na kanyang nagawa. Iniisip niya na siguradong pagagalitan siya ng kanilang leader. Iniisip rin niyang humingi ng paumanhin kay Gao. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil naniwala siya sa sinabi ni Yeshu na meron siyang potensyal. Bigla namang nagsalita si Yeshu. Sinabi ni Yeshu na naiintindihan niya si Ifan na gusto nitong ipakita sa mundo ang kanyang husay sa paggamit ng Ghost Blade. Ngunit ang hamunin si Lee Suan ay isang malaking pagkakamali. Sinabi ni Ifan na isa siyang Ghost Blade, kaya ang pinili niyang kalabanin ay ang pinakamalakas na Ghost Blade. Sinabi ni Yeshu na kung gusto mong matuto sa pakikipaglaban, ay tama na si Lee Suan ang iyong pinili. Ngunit kung gusto mong patunayan na isa kang mahusay na Ghost Blade, ay isang malaking pagkakamali na ang iyong kinalaban ay si Lee. Dahil siya ang rank 1 na Ghost Blade. Nangangahulugan lang na alam niya ang lahat ng tungkol sa class na ito. Kaya sa kanyang harapan ay hindi mo magagawang ipakita ang kahit 10% ng iyong abilidad. Ang Ghost Blade ay mas sumisikat kapag gamit mo ito sa team battle at hindi sa one-on-one. At isa pa, ay 2 buwan ka palang gumagamit ng Ghost Blade, ngunit ang gusto mo nang pabagsakin ay ang rank 1 user nito. Nagulat si Ifan nang makita ng personal ang battle god na si Ye-Kyu. Tandaan natin na iilang tao pa lang ang nakakaalam ng kanyang tunay na itsura. Sinabi ni Yeshu na huwag niyang pagdudahan ang kanyang talento dahil bata pa siya at marami pa siyang oras. Darating din ang tamang panahon at tamang oportunidad na para sa'yo dahil ang Glory ay hindi isang simpleng laro lamang. Malugod naman na tinanggap ni Ifan ang sinabi ni Yeshu. Nang paalis na si Yeshu ay tinanong ni Ifan kung bakit siya umalis at nagretiro. Sinabi ni Yeshu na kagaya mo naghihintay lang din siya ng oportunidad. Natuwa naman si Ifan at tinanong kung babalik ba siya sa professional scene. Sinabi ni Yeshu na tumatanda na siya, ngunit hindi siya basta-basta susuko. Dito na po natapos ang episode na ito. Kung gusto niyo pong maging updated sa susunod kong video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.